Good morning, my name is Jeremy. I'm not a doctor, I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Good morning. Nag-iisip ako kanina, sabi ko, ano bang i-share kong learning naman today? It's, ano bang date kaya? Sunday. It's September 2. Okay. Is it? Yan, no? September 2, Sunday. It's 8 o'clock. Pabiyahe ako pabalik ng Manila from Quezon. Okay. Kasi pag weekend nandito ako sa bakasyonan namin. Okay? Anyways, may pinost pala ako. Salamat dun sa nag-reply dun sa Facebook ko. By the way, yung mga first-timer, you can follow me and you can message me. Sige, yun muna. Kailangan kasi ang daming nagtatanong tungkol daw pala sa akin. Di alam kung saan ako kukontakin. Ganito lang po. Hanapin ninyo yung Anxiety Disorder Philippines. Tapos yung picture, ano ba tawag doon? Profile? Hindi profile eh. Yung parang background. Ang nilagay ko doon, yung aking mismong certificate sa CBT Australia. Yun yung pruweba ko doon na ako'y certified, no? Na meron akong certificate na nag-aral ako ng CBT. So, kung hahanapin yung Anxiety Disorder Philippines, tapos yung picture ay certificate ko mismo. Okay? So, yun. Kasi baka ang daming nyo mahanap. Basta certificate siya. Okay? Yeah, okay. Yun. Siguro dapat baguhin ko yun. No? Anyways, so doon nyo ko pwede i-message kung gusto nyo kausapin. Okay? Alam niyo sasabihin ako sa inyo. 2 weeks ago, nag-counseling ako. But not about anxiety kasi alam niyo sa office namin maganda yung programa sa mental health kasi available, no, yung mga counseling. Ang gusto kong makarating sa inyo is that kung may ganun yung inyong mga offices, kasi pinopromote ko yun kasi 'di ba, advocate ako ng mga mental health eh. So ako mismo pinopromote ko yun. Yung iba kasi sabi ko sa office, bakit hindi niyo ina-avail yung counseling na yun? Kasi kung libre naman sa atin, ang laki ng tulong sa atin yun. May ibang perspective. Tapos ang magandang perspective doon, talagang close sa objective. Ibig sabihin, pag sinabing objective, yung bang ano ba yung scientific, no? Hindi siya yung opinion. Alam mo, yung kaibigan mo kasi masyadong ma-opinion. Pag sinabi mo sa kanya problema mo, merong judgment, merong opinion yung sarili niya na hindi yung kaibigan mo na dahil sa gawa rin ng background niya. So, hindi okay yon sa akin, no? Pwede yon yung may nahihingahan ka, pero iba kapag professional ang kausap ninyo kasi very objective yan. Okay? Kasi kung kaibigan mo, sasabihin mo, alam mo, masakit nga yung ulo ko lagi. Ay naku, baka may ganito ka na. Di ba? Ang hirap nun. Samantalang kung professional yan, sasabihin sa'yo, nagpa-check up ka ba? Ano sabi ng doktor? Normal. Wala tayong problema. Di ba? So, yun nga. So, in-encourage ko na wag po kayong magtiis. Wag kayo agad magsasabi na mahal. Talagang mahal. Pero meron ding napag-uusapan. Halimbawa ako, hindi ako talaga nagcha-charge, no, sa totoo lang, pero ayoko kasing maabuso ako. Kasi una, ganito yan. Paliwanag ko sa inyo. Pag nakipag-usap kayo sa akin, kinakain yung oras ko na dapat nag-enjoy ako sa buhay ko, dapat kasama ko pamilya ko, dapat ginagawa ko yung gusto kong gawin. Kaso, kakausapin ko kayo. And that would last mga 30, 45 minutes, isang oras. Minsan lumalagpas pa ng isang oras. Depende rin sa sarap ng usapan. At nakikita ko na, medyo nakukuha niya na. So medyo napapatagal, no? Kasi yun yung tulong ko nga, no? So hindi ako nagcha-charge. Kayo magsasabi sa akin kung magkano yung kaya ninyo. Okay? Una, tandaan ninyo, nagbibigay din ako ng libre, no? Depende talaga sa sitwasyon. Halimbawa, kunyari estudyante na walang baon, kasi meron din namang estudyante siya, pero mayaman siya, meron siyang baon, dapat tulungan tayo. Ibig sabihin, kung tutulungan kita, tutulungan mo rin ako. Ibig sabihin, yung pagtulong mo sa akin, magkaroon ka naman ng donation, ika nga, kasi kakainin mo yung oras ko diba? So yun,
Ngayon, yung iba na, kunyari, magsabi sila, halimbawa, 200, mahal pa nga yung baka. Sabi ko, mahal pa yung baka, tapos yung oras ko, kainin mo. So, anong nangyayari? Let's be honest, magiging diretso ako sa inyo. Unahin ko na siyempre yung nagbigay ng medyo mataas. Kasi lahat naman kayo pare-pareho problema eh. Sino ang choice ko? Ngayon, ang choice ko, kapag dahil nagdasal siguro kayo, dahil pinagdadasal ko rin na bigyan ako ng generosity at compassionate heart, then na-open ko siya ng libre. Gawa yun ang dasal ninyo. Okay, kaya dapat nagdadasal kayo na sana maganda yung mood ni Coach Je para makapaglibre siya ng coaching. Pero again, wag niyo agad sabihin na mahal yan. Talagang mahal. Pero ako, nag-a-adjust kasi ako, depende sa, halimbawa, abogado ka naman, bibigyan mo ako ng, abogado siya, bibigyan mo ako ng 500, abogado ka. So, bigyan kaya kita ng 500 na abogado ka, okay lang ba sa'yo yun? Diba? Unless talagang mabait kang abogado, santo ka, wala kang kailangang pera, yung time mo sa'yo lahat, wala kang kailangan na oras, so siguro baka pumayag ka, no? Diba? Kunyari, kaya mo naman. Kunyari, may pera ka tapos ayaw mo magbigay, bakit kita tutulungan? Ikaw nga mismo, hindi ka nga mapagbigay eh. Hindi kita tutulungan. Ayoko ng ganung mga tao. So gusto ko yung mga taong tutulungan ko, yung talagang nangangailangan, willing, no? Give and take. Sige, tulungan kita, tulungan mo ko. Ganun lang naman yun eh. Ibig sabihin, kakainin mo yung oras ko eh. O di, medyo yun lang ha, sinasabi ko. Meron din ako mga followers, mga suplado at suplada talaga. In fact, umabot na sa parang kapal na ng mukha nila, no? Yung tipong pagpipilitan talaga nila na kausapin ako. Tapos sabi ko, uy, kung ayaw mo gumastos din, meron namang YouTube. Itong ginagawa ko na to, libre to, panonoodin mo na lang, tutukain mo na lang, libre, binibigay ko yung oras ko dito, ginagawa ko yung video. Ngayon, sasabihin mo sa akin, kumikita ka naman dyan sa video mo, alam mo magkano kinikita dito? Baka nagkakamali kayo, no? Yung mga artista, kailangan araw-araw silang gumawa ng video para malaki yung kita nila. Ako, ang time ko lang ganito, nagmamaneo ko kapag weekend lang. Di ba napansin nyo nga, may mga time na hindi ako gumagawa ng video, so walang kita yun. At ang kita ko, sasabihin ko sa inyo, 3-4 na buwan bago lumabas yung kita. At yung kita na yon, hindi yun malaki. Maliit lang siya, mga kasama. Hindi yun tipong kaya mo mga libo-libo-libo. Hindi. No, wag ganun. So ito lahat tong ginagawa ko, tong video na to, pagmamahal ko na lang sa inyo kasi gusto ko kayong tulungan. At kung papansinin niyo yung video, kung tingnan mo yung mga comments sa mga tao, yung iba guminahawa talaga sila, naliwanagan yung utak nila kung ano yung anxiety. Yun naman ang kailangan dyan, kaalaman. At hindi nakukuha sa isang usapan yun. Sabihin sa akin, sige na, isang usap lang, parang ganun, parang hindi po nakukuha yun sa ganun. Kung wala kang panahon, panoorin yung mga video na ito at magkaroon ka ng kaalaman, wala po akong magagawa sa inyo. Kasi hindi rin kakayanin ng isang session yan. Ibig sabihin, hingi ka ng libre sa akin, tapos mag-uusap tayo ng ilang sessions. Paano yung oras ko? Paano yung panahon ko? Diba? So, ikaw lang makikinabang. So, I hope you understand. Ngayon, wala itong pilitan. Kung ayaw mo sa akin, go. Hindi ako namimilit. Ang tinutulungan ko yung mga mababait na tao, yung maayos, no? Pero kunyari, ang yabang mo na humingi ka na nga ng tulong, ganun ka pa, di ba, nakakainis. Nag-cellphone. Ganun talaga ako, straightforward ako, pasensya na kayo. But then again, para positive note naman, I help people. Tumutulong ako, no? Siyempre, kailangan ko pang sabihin yun, i-justify. Meron nga ako, hindi nga ako kilala mga tao, tinutulungan ko eh. Hindi ko kilala. Diba? So, hindi ko sila kilala. Ngayon, siguro dahil sa dasal nila, nagagamit ako ng Diyos ngayon para tulungan sila. Yun. No? Siyempre ako naman yung kung may pera man ako, siyempre may project din ako. Gaya niya, nagpagawa ako ng bahay sa Quezon. Kailangan ko rin ng pera. Naintindihan ninyo? So, ganun, no po? Hindi po ako mayaman. Ako'y nagsisipag lang, ganun. Kung may pera, sige, makakatulong tayo. Kahit walang pera, kung kaya naman, makakatulong tayo. Gets? Sige, ganun lang po. Huwag kayo magtiis, no?
kahit hindi sa akin, basta professional, syempre iba talaga kasi pag yung ano mo, yung therapist mo, yung bang ang masarap sa kanila yung nagkaroon sila. Kaya nga si Doctor ano ngayon, yung lumabas siya na meron siyang anxiety, nangangayayat siya. Sabi ko, ayan, kaya pala puro anxiety yung mga pinagsasabi niya na ngayon. Hindi ako masaya na may anxiety siya, pero masaya ako dun sa ideya na doctor kasi siya at yung credibility niya because galing mismo sa experience niya, gaya sa akin. Kaya ayun, si Kiliman Guru, ayan, yun. Actually, nag-offer ako sa kanya. Message ko siya sa TikTok niya. Sabi, pero siguro sa dami niyang followers, hindi niya nabasa yun. Sabi ko sa kanya, Doc, willing ako to help you because you help people. Sabi ko gano'n sa kanya. Hindi naman siya nag-respond. Siguro, hindi niya na binabasa yung sa dami siguro, no? Pero yun, sabi ko willing ako itulungan siya. Parang recent lang siya ako kailan pa? Parang year 20,000 pa ata ako ano yun, 2024. So imagine mo parang 24 years na, no? Nag-umpisa hanggang sa na-manage ko siya. Okay, so 24 years na as of today, 'di ba? So yun, no? So ano yung i-discuss nating topic? Una, gusto ko sabihin sa inyo, hindi nakuha sa isang session ang management. Kasi marami, alam niyo ang utak kasi natin komplikado at iba't ibang klaseng tao pa tayo. So depende pa yan sa background natin, sa pangunawa natin, sa understanding. Kaya ako gumagamit ako ng mga simpleng samples para maintindihan. Halimbawa, gumagamit ako ng mangga, ng kalabaw, ng daga, para maintindihan ninyo, no, yung learning. Sige. Ngayon, ito na. Pag-usapan natin, sabi ko ano ba yung gusto kong sabihin ngayon? O ganito na lang. Yung pag-umpisa ng anxiety at kung papaano ma-manage. Basically, no? Ganito yan. So recently, ang dami ko nakakausap na very classic naman. Yung, alam mo parang yung mga pinagsasabi nila, pare-pareho yung kwento, pare-pareho yung dahilan, mga ganyan. Yung mga tipong ano ba ginagawa niya? Nanonood lang siya ng TV, biglang kumabog na yung dibdib niya, nagpanik siya, nagpadala sa ospital. Yung dati kong kilala, no, na boss, ganun din, nagdamamaneho siya, pero yung puso niya parang kumakabog. Huminto siya, tinawagan niya yung misis niya, sabi sunduin siya, dalhin siya sa ospital. So yun yung mga symptoms, yun yung mga nag-uumpisa yung may panic attack, no? May nagtanong din, ano daw pinagkaiba ng panic attack sa anxiety? Ang anxiety, worry. Okay? Nag-worry ka. May anxiety ka, nag-worry ka. Ang panic attack, yun na mismo yung culmination, yung highlight na, kunya nag-worry ka, ganyan. Ano kaya, baka naman may cancer ako. Ganyan, worry. Baka may anxiety ka, ano, may cancer ako, ganyan. Ngayon ang panic attack, yung tipong, bigla may cancer nga ako. Bigla ka nag-react ng ganun. Naintindihan ninyo yung strong emotion, yung pagkabog ng dibdib, yung pamamanhid, pagkahilo, sakit sa dibdib. So yun na ang panic attack. Okay? Yung panic attack, pag yung feeling mo, tatakas ako dito, yung kailangan makaalis, kailangan punta ako ng ER or gaganon ka. Pero actually, OA ako sa ganon. Minsan nasa utak lang yun. No? Kasi syempre nakakayang magaganon tayo sa labas. Napapanic attack ako. Wala namang gumaganon. Yung mga tao natatakot na baka gumanon sila. So wala pong ganon. Okay? Ngayon, kung may ganon man, depende yun sa tao. Okay? Depende yun sa tao. May iba talaga mas malakas pa rin yung kakaya. Kahit nagpa-panic attack siya, tahimik lang siya. Pero yung iba, maaari talagang magwala siya. Kung magwawala man siya, konti lang yun. No? Hindi, kasi conscious ka mahihiya ka. So anyways, ang mangyayari lang niya, medyo magpa-panic siya na nasa pamilya niya kasi komportable siya pamilya naman yun So yun, so ang gagawin, dadalhin siya sa ospital. Okay, ganun yung mangyayari dyan. Nag-panic attack siya, dadalhin siya sa ospital. Ngayon ang problema, yung ospital hindi masyadong naipaliwanag, no, kung ano yung pagdating sa ospital, iti-test sila kasi ang common dyan is heart attack or stroke, ganun. So iti-test sila. So titingnan din yung blood, no, para i-check lahat, no. Baka yung sugar, pwede kasi bumaba yung sugar. So maraming dahilan na.
pwedeng bumaba yung sugar. Actually, pagod, gutom, kasi kaya ka pala nahilo, kasi gutom ka, okay? Wala ka palang tulog, o kaya talagang sobra yung stress mo na hindi mo na manage, mali yung paghinga mo, so nagsama-sama lahat sila, panic ka ngayon kasi ang tanong mo, ano itong nangyayari sa akin? Kasi hindi mo maintindihan. Yung hindi mo pagkakaintindi sa nangyayari sa'yo, yan yung naging takot mo. Kasi nga naman, paano kung heart attack nga yun? Kung stroke yun? Kasi kakaiba yung simptomas, nararamdaman mo talaga eh. Grabe yung tibok ng dibdib mo. So, bakit tumitibok yung puso mo? Heart attack to malamang. Diba? Pero, again, kung first time po mangyari yan, kailangan ninyong magpa-check talaga sa doktor. Okay? Yung mga first timer, kailangan. Pero kung yung tipong dinala ka na kahapon, naramdaman mo ulit ngayon, papadala ka ulit, yun ang mga hindi na tama. Yun yung mga mali na. Kasi kahapon ka lang tinesti, normal ka, ayos lahat, maganda. Tapos bata ka pa, so wala talaga. Pero ngayon, ang gusto mo bumalik, kasi nasa isip mo, hindi mali yung doktor, hindi nakita yung sakit ko. Bakit ko nararamdaman to? Ang problema kasi doon, wala kayong kaalaman. Hindi na-explain sa inyo na, ang panic attack, nangyayari yan mga 2 beses, no, sa tao. Yun yung base sa statistics. Hindi pa yan disorder, panic attack pa lang yan. Nangyayari yan mga 1-2 sa isang tao, sa buong buhay niya. Ngayon, yung iba, nagde-develop ng disorder kasi hindi nila naintindihan yung nangyari at natakot sila dun sa experience na yun. Inaabangan na nila na baka mangyari ulit. So buong buhay nila ngayon, ba't hindi nila na-manage kasi baka mangyari ulit. Etong pag-aalala mo na baka mangyari ulit, yan na yung disorder mo. Ang susi dyan ay sana umpisa pa lang ipinaliwanag na sa'yo. Gaya ng pagpapaliwanag ko ngayon sa inyo, lalo na kayo, may bago akong follower na nung June lang siya nagpanic attack. Anyways, so kung may papaliwanag sa inyo at naintindihan ninyo kung ano nangyayari sa inyo, at ang hirap, itong challenge kasi, mahirap kasi maintindihan yung simptomas yung simptomas ng fear, iba-iba tayo. Bakit nag-iiba-iba siya? Depende kung ano yung matitrigger mo. Is it fight, flight, freeze, response sa danger ng katawan? Paano ko explain yung fight, flight, freeze? Ganito yan. So, ang simptomas, didepende again kung fight, flight, freeze, or minsan halo-halo, no? So, halimbawa, ang simptomas mo ay fight. Ano yung fight? Siyempre, lalaban ka. Ano mangyari sa paglaban mo? Ano mangyari sa katawan mo? Ang lakas ng tibok ng puso mo kasi ready kang umatak eh. Kumbaga yung fight, halimbawa, nasa tapat mo na talaga yung sasaksak sa'yo, wala kang choice. Ang katawan mo, sinabi niya na, wala kang magagawa dyan. Iligtas mo na yung buhay mo, lumabang ka, fight. So pag fight yung sinabi, yung puso mo niyan titibok-tibok, lakas. Pero tandaan niyo lahat naman talaga ang basic is yung pagtibok ng puso. Bakit kailangan tumibok yung puso? Kasi binibigyan kanya ng kapangyarihan. May kapangyarihan? Tama, ikaw na ngayon si Darna. Okay? So hindi, binigyan kanya ng kapangyarihan. Bakit? Kasi pag bumilis yung tibok ng puso mo, mabilis na ngayon yung takbo ng oxygen, yung dugo mo sa katawan. So kung napapansin ninyo, parang nanggigigil ka na, nagiging powerful ka na, ito na, susuntok na, boom. So ang lakas mo ngayon kasi yung dugo mo pumunta sa kamay kasi susuntok So ngayon kung walang away yan, imaginein mo, wala kang suntukan, ano yung nangyayari sa katawan? So andun yung tibok ng puso, parang naninigas yung mga muscle mo, kasi kaya pala kung sa totoong suntukan yon, powerful ka na, kaya napapansin mo, wala. So ngayon, hindi mo maintindihan ngayon kung ano nangyayari sa akin. Pero kung nasasuntukan ka talaga, hindi mo mapapansin yun. Naintindihan niyo? O ngayon, pag flight, ibig sabihin, takas. Flee, lipad. Hindi lipad. Takas, flight. Fight, flight. Takas.
Pag tumakas ka ngayon, kunyari, sunog, may sunog! So imagine niyo, ano naman yung puso, tapos yung ganyan-ganyan ka kasi sunog halika na. So imagine mo yung nangyayari sa katawan mo, may panginginig, may kung ano-ano. Tapos yung mata mo, manlalabo kasi titingnan mo nasan talaga yung apoy. Yung mata mo parang pusa na biglang gaganon kasi magfo-focus dun sa sunog kung saan yung danger. So yung mata mo may panlalabo na malalaman, etc. Yun, no? At marami pa yan. Yung paa mo lalakas siya kasi kailangan mo tumakbo So naintindihan niyo yung nangyayari sa katawan. Pero dahil walang sunog, imagine nyo nangyayari lang siya sa katawan. Ngayon pansin nyo na kasi kung totoong nangyayari yung sunog, hindi mo pansin Pero ngayon, nakaupo ka lang dyan. Pero yung katawan mo, ganun na ganun. Kasi yun yung response niya sa danger. Naintindihan? At yung freeze. Yung freeze naman yung titigil kang ganun. Pati paghinga mo, hindi ka nahihinga. Ang ngayon ang problema, dahil hindi ka huminga, pwede kang mahilo. Kasi hindi ka humihinga. Kasi nga, baka kasi ang freeze, ganito kasi yan. Although hindi masyado sa atin yun. Pero again, naghahalo-halo sila. Pwedeng halo si fight tsaka si freeze. Paano yun? Nag-freeze ka sa fight. Sa flight, sa fight. Yan, ganyan. So, anong nangyari niya? Halimbawa, yung daga, no? Yung daga kasi, alam mong may takot yung daga kasi ang daga, prey. Ibig sabihin ng prey, sila yung kinakain. Ang predator, yan ang kumakain. So, halimbawa, ang daga at yung agila, yung daga, yun yung prey. Yung agila, predator. So, kakainin niya yung daga. So, ngayon, imagine mo lumilipad-lipad ngayon yung agila. Yung daga, nandun siya sa lupa, nasa farm, no? Nakita niya ngayon yung ibon, maninigas siya. Kasi, bakit siya kailangan manigas? Kasi ang ibon, tinitingnan niya kung saan may gumagalaw may gumagalaw dun, andun, no? Ganon. So, ngayon, ang natural reaction ng daga, mag-freeze siyang ganyan. Okay? Sa tao, ano yun? Kaya nga may mga may mga nare-rape, may mga yung hindi ka makagalaw kasi nire-rape, hinahalikan niya ako, parang ganon, yung mga na-abuse, nag-freeze response yung katawan natin sa mga ganon. Sa takot yun. Okay? So hindi mo maintindihan bakit nangyayari yun kasi nag-freeze ka na, tapos ngayon ginagawa ka na inaabuso ka na. So yun yung mga dahilan nun. Okay? So, iba-iba, no? Depende. So, imagine mo habang nag-freeze ka, grabe yung kaba mo pa rin nun. Yung kaba mo, pero naninigas kang ganun, tapos hindi ka makahinga ng maayos, may hilo ka ngayon. So, yun yung dahilan na dahil hindi ka naman nag-freeze, ay wala naman ikaw sa totoong danger na kailangan mag-freeze, pero nag-freeze ka, nararamdaman mo ngayon yun. Nahihilo ko kasi hindi ka pala huminga ng maayos. Kasi nga, pag huminga ka, gagalaw ka. So, okay, huminga, hinuhold mo, hinga mo na. So, may hilo ka. So, ganun yung paliwanag ng mga symptoms ng katawan. Okay? Di ba nga sabi ko nga, yung simpleng mag-imagine ka ng hilaw na mangga, sa utak mo pa lang maglalaway ka na. Wala namang mangga. So, isipin mo yung mga nangyayari sa utak mo. Wala namang totoong danger, pero yung nagmamanifest sa katawan mo, gaya ng pag-iisip mo lang sa mangga, naglalaway ka na. Wala namang mangga. So, isipin mo araw-araw may ganun ka na baka bumalik yung anxiety, magpanik ako. Wala naman talagang dahilan kasi nga hindi mo lang siya naintindihan. Pero kung naintindihan mo, ang isang magandang pangyayari or processing, no? Kung ako yung doktor mo sa ospital at na-train sana yung mga doktor. Pero kasi mahirap yun, hindi ganun kadali sa mga doktor. Kasi parang may sakit ka talaga. Kasi hindi naman pwedeng, ang unang titingnan lang naman kasi nila yung basic sige, dahil emergency to, tingnan muna natin yung vital signs, ganyan. Ngayon, halimbawa, yung mga specialista kailangan, talaga naman, kaya ka pala may problema sa paghinga mo, may problema na hindi nakita doon sa initial. So, ang tamang proseso niyan, i-endorso ka ng doktor, sige, punta ka doon sa cardio, punta ka sa endo, punta ka sa endocrinologist. Yon. So, internal medicine, yung mga doktor na gano'n, hindi nakuha yun sa isang araw. Okay? So, magpapapunta ka specialista, i-check ako ano yung mga dapat. Galing ba ako? Dati, mataas lang talaga BP ko, tapos namumula ako lagi.
ang init ng mukha ko. Ang galing ng doktor. Sabi ng doktor sa akin, sige, ipapacheck kita for pheochromocytoma. Ang pheochromocytoma, ano siya, parang siyang tumor na nasa taas ng somewhere na nagpo-produce ng high blood, pamumula mo sa pag-init. So, ang wala, sabi niya, ang kailangan lang gawin doon, kung meron ka noon, opera na siya, tatanggalin siya. Kasi yun yung nagkukos ng problema mo. Negative ako. So, yes. So, wala akong problema. So, ibig sabihin, ang dami pang pwedeng malaman na hindi, gaya niyan. Sabi ko, nakakatakot ba yun? Hindi. Ano lang yun? Tatanggalin lang yung gano'n na yun. Tapos, ayos na. Gano'n na. Sabi ko, gano'n lang ba? Sige, okay. So, nawala rin yung takot ko. Kaya parang, kung meron man, okay lang. Kasi, operahan lang, tatanggalin. Ganyan lang naman daw. Sabi ko, sige. So, yun, no? So, gano'n yung proseso. Ngayon, kung ako yung doktor, ang gagawin ko sa inyo, okay, chinek ko lahat, normal naman, ECG mo, wala kang problema sa puso, so hindi ka nag-heart attack. So, dapat pag sinabi ng doktor na hindi ka nag-heart attack, dapat wala ka ng problema sa heart attack. Kasi sinabi ng doktor, kasi makikita na kagad sa ECG yan, yung maling pagtibok, ganyan, etc. etc. Tapos, ang sasabihin niya, sige, mag-2D echo ka, mag-stress test. Pero si cardio na magsasabi sa inyo yun. So, ang tamang proseso would be, okay, yung nararamdaman mo ngayon, maaring panic attack yan. Maaari, okay? So ano ba yung panic attack? Ang panic attack kasi, ito yung mga simptomas, pagtibok na mabilis ng puso, mabilis na pag-iisip, parang hindi mo makontrol yung pag-iisip mo, okay? Kasi nga, kailangan mo mag-isip ng mabilis kasi nga, nasa danger ka. Kailangan mo iligtas sarili mo. Pero ang problema, wala kang nasa danger. Pero ang utak mo, ang bilis-bilis ng utak ko, parang hirap na ako. Naging problema ko yan dati. Kaya ibang tao sa inyo nag-isip na feeling ko mababaliw ako. So mali rin yung definition nila nung baliw, okay? Sabi ko, ano ba ibig mong sabihin sa baliw? Baka daw maglakad siya ng nakaubad sa kalye, yung taong grasa na sinasabi nila, no? Na nagsasalita, mag-isa. So, hindi po kayo magkakaganon, no? Unless talagang meron kayong problema sa ganon. Pero hindi nyo kailangan pag-alalahanan yon kasi makikita yon ng tao sa paligid ninyo, hindi kayo. Okay? Kasi sa inyo, kala nyo totoo yun. Pero yung mga tao sa paligid nyo, makita na, okay, nakipag-usap siya dun sa isang, para siya may kausap talaga, tumatawa pa. At talaga, may mahampas-hampas pa siya dun sa ano. Hindi, okay naman yan. Pero, malalaman nyo ng tao kaya hindi nyo kailangan problemahin nyo. Hanggat walang nagsasabi sa inyo ng gano'n, then wala kayong problema. At nangyayari lang yon kung talagang may problema yung inyong brain. So hindi yun yung tipong nagdadrive lang ako ngayon, bigla akong gano'n. Hindi po. Maaring na-aksidente kayo, na talagang nabagok yung utak ninyo at nasira yung structure, parang stroke. Dahil hindi na dumalo yung dugo, namatay ngayon yung kanang, kung nasa kaliwa ng brain, namatay yung, kung nasa kanan part ng brain yung hindi na umikot yung dugo, yung apektado is yung left na katawan. So left, ganun yan, no? So dahil hindi nga dumadalo yung dugo sa brain, then pwedeng mamatay yung kalahati. Hindi mamatay, but yung disabled yung kalahati, no? Kaya yun yung stroke. So ganun din. So sinira ng drugs mo yung brain mo. So maaring may mga hallucinations ka, psychotic episodes. Yung psychotic episode yung wala ka na sa realidad. Pero hindi mo rin kakailanganin problemahin yun. Kasi ang tao sa paligid ang magsasabi sa iyo nun. Hindi ikaw. Okay? Sila magsasabi. Dadaling ka talaga naman sa doktor kung ganun na mangyayari sa'yo. Pero ngayon kung ikaw lang nag-iisip na, baka ganun ako, huwag nyo nang pilitin. Kahit anong piga na gagawin nyo, kung wala kayong aksidente, wala kayong drug abuse, yung structure ng brain nyo. Kasi kung may ganun ka, kung talagang ganun yung structure ng brain mo, bata ka pa, nakikitaan ka na eh. Ngayon, kunyari, hindi yung tipong, ngayon, mangyayari sa'yo. Nagdadrive ako ngayon, bigla akong nakita ng isang tao dyan na wala naman. Hindi ganun po yun, ha. Alisin natin, ayusin natin yung pag-iisip natin. Ay, pagod ako dun, ha. O, sige. So, yun. So, ipapaliwanag na sa'yo na ganun. Okay. So, may ganun nakaka-experience ng panic attack. Minsan, nangyayari yun kapag ganito. Actually, wala siyang rason. Bigla, minsan lalabas na lang. Okay? Minsan lalabas na lang siya.
Ngayon, syempre, ikaw nga naman, dahil first time, matatakot ka talaga. So, yung mga nangyayari sa inyo, napapunta kayo ng ER, normal din yon. Ang kailangan lang maiwasan yung disorder kapag after sa ER, maintindihan na. Yung hindi na kayo mag-iisip na, hindi lang ako na-diagnose ng tama, hindi nila nakita may sakit talaga ako, ganyan-ganyan. Okay? So, wag na. Pag sinabi ng doktor na wala, healthy ka, bata ka, wala kang bisyo, wala ka no anything, then you're good. Okay? Oy, by the way, kagabi nakita ko yung video ni Dr. Willie Ong, no? Nalungkot talaga ako kasi alam niyo si Dr. Willie Ong, yung concern niya, no, sa mga tao, sa mga Pinoy na bibigay siya ng kaalaman, happy ako dun kasi mabait siya talagang tao to do that. Well, syempre kumikita rin naman siya doon, pero hindi yun ang intensyon nun eh. Gaya niyan, ako, kumikita naman din ako dito ng napakaliit, pero pwede kong iwan yun, no? Hindi sapat yung kikitain ko dito sa video na to sa gusto kong buhay. Hindi talaga. Nagkataon lang na gumagawa ako ng video, may kita every 4-5 months, depende pa yan, no? Kung masipag akong gumawa. Kaya yung mga artista talaga daily sila gumagawa. Anyways, okay, yun, so sana naintindihan ninyo yung so ang take away dito is you understand what fight flight freeze is, at ang gusto ko bottom line, huwag nyo sabihing mahal. Kung gusto nyo kausapin, mag-message kayo sa akin, Anxiety Disorder Philippines, pag-usapan natin. Kung nagdasal kayo at talagang nagkaroon ako ng puso na maging generous, why not? Minsan nangyayari yun, no? Ganun kagaling yung Diyos, okay? So mag-message kayo sa akin. Sabi ko nga lagi, huwag naman yung mas mahal pa yung baka sa oras ko. Yung bibili ka ng 1 kilo ng baka, tapos, diba? Yan ay kung dun lang sa mga taong yung wala. Pero kunyari may trabaho ka naman, yung normal na na check up mo, siguro ganun, no? Pero syempre yung check up sa specialista, kasi magaling specialista dapat, hindi yung general. Iba in general, mura talaga yun, no? Okay? So ganun, huwag kayong magsabi agad na mahal, magtanong kayo, yun ang susi. Magtanong kayo, pwede na po ba yung ganito? Ngayon tatanungin kita, teka lang, ano bang trabaho mo? Abogado. Ay, abogado ko, tapos ganyan. Ako rin, sige, bigyan mo ako ng service, tapos ganyan lang din bayad ko sa'yo. Okay sa'yo yun, abogado, diba? Or doctor, or teacher, diba? Matulungan lang tayo ending, okay? So, I hope may nakuha kayo ngayon dito sa video na to. Bye, thank you. Diagnose kayo dapat ng doktor, ha? Bye-bye.